Kasi in a way, sabi ko nga medyo hindi naman na perfect, pero ngayon nai-enjoy ko talaga yung creating content. Kasi yan lang talaga is magli-lead sa inyo of clients na pipeline, hindi online jobs. And again, I will teach you on how to build your brand on LinkedIn. Okay? Mahirap, 'di ba? Sa una, mahirap. Ang hirap gumawa ng content talaga. So today, I'm gonna teach you target audience, compelling content, distribution, and measuring success. Dito sa LinkedIn, magkakaroon kayo ng drive pa engagement, lead, and conversion from your LinkedIn content. Posible siya. May mga framework, I think ang tawag ko doon framework, pero ituturo ko sa inyo muna yung mga daily habits. Sana samahan nyo ako nagagawa ng content daily sa LinkedIn or kahit sa Facebook o FB pages nyo. It doesn't mean LinkedIn. Kung may FB pages kayo, the better. Sino na ba dito may LinkedIn at ka-friend ko na sa LinkedIn? Friend na ba tayo lahat sa LinkedIn? Yan. Oo, sir. Big responsibility ang FB community. Hindi siya ganun kadali. Pero if this is something you really want, posible talaga siya. Ako kasi yun talaga. Responsible ko talaga yung community since started. So, mahirap pero worth it siya. Okay, LinkedIn. Okay. Pero before that, may mga tanong muna ako sa inyo. Ito kasi yung common. Isa-isahin natin Ito yung internal dialogue natin. Minsan sa sarili natin, bakit hindi tayo makapag-post? Sige, number one muna. Mag-a-agree ba kayo dito? Sino ba ako para mag-post? Pa-type 1. Tinanong nyo na ba yung sa sarili nyo? O sige, me na lang, me. Okay? So, yan yung common misconception natin na kailangan nating labanan. From now on, wag mong sabihin sino ka para mag-post kasi social media don't need perfect people. They need presence. Okay? Tama? Pansinin nyo, ako na lang, sige, sinong pinakamaingay sa social media na kilala nyo pagdating sa accounting? Sino unang nyo maalala pag accounting freelancer? Sino unang nyo maalala? 'Di ba? Sino ngayon pag naalala nyo nagre-recruit bukod sa ibang agency? Meron ba kayong top of the mind? 'Di ba? Yan yung sinasabing na branding, 'di ba? O Coca-Cola, Coca-Cola soft drinks. O TBSA. Ayan, ngayon sina Bordelas nandyan na, si Kaji, o 'di ba? Yan yung sinasabi natin na social media. So in that way, we have the same si Kaji, kasama si Mishari, nagkakaroon na kami ng mga event. Pero if you can see, we have the same profession, but iba-iba yung atake namin ng social media, tama ba? But at least we have presence. Kasi that's why we get clients. Nagigets? So even you're freelancer, you can do the same. Sino ba ako para mag-post? Tapos marilisan parang kasi yung mga pinopost nyo, hindi nyo alam, yung struggle din nung nakakabasa, pareho kayo. Tama ba? Nag-overthink agad kayo, pero you will never know, yung nakakabasa, pareho kayo ng struggle. Okay? Tama ba? Number one, sino ba ako para mag-post? Tinanong niyo na ba yan? Number two, ito pinakamatupit. Ayoko isipin nilang papansin ako. Sino dito? Type 2. Yan kaya hindi sila nagpo-post. Papampam tayo. Number 2, kung papampam. Yan. Okay lang. Kasi again, ang goal naman natin, lagi nating isipin, hindi ito ginagawa para sa iba. Ginagawa ko to para sa sarili ko at para sa mga due date ko. Pakialam nyo ba? Kayo ba magbayad ng bills ko? Hindi naman. Pag kayo na nagbayad ng bills ko, doon kayo mangialam. Yan na yung katwiran, yun yung mantra ko ngayon, tama? Pag nabayaran mo ng internet ko, yung tuition ng anak ko, pagkain ng anak ko, yung pang gym ko, gym outfit ko, tsaka mo ko pakialaman. Pero nevertheless, I don't care. Kaya tayo minsan nahihirapan kasi we're always thinking of other people. Tama ba? Hindi naman sa wala tayong pakialam. But at the end of the day, those people na nakakaintindi of what you're doing will not judge you. Tama? Yung matataas yung IQ. Ang nagjo-judge lang naman sa mga ganon, yung
hindi nyo kalibel, yung mga hindi leadership style, hindi business owners, hindi with the same mindset as you. Sabi, hindi ko kalibel, yung mga di ba? Tama po ba? So, from now on, wag nyo isipin na papansin kayo sa social media. Focus on your own growth and build your own brand. 2 to 3 years from now, makikita ko kayo, you have your own name on LinkedIn and you're also included on the top 100 Filipinos on LinkedIn. Ituturo ko din sa inyo kung paano kayo maging top 100 for next year. Kung susundin nyo yung tuturo ko. Kasi I have one mentee last year, naging top 24 siya. Pinalo niya lahat yung sinabi ko. At nakatulong yun sa branding niya. Sino dito gusto maging top 100 Filipinos on LinkedIn next year for 2026? Sige, sa Kyle ha. Kasi si Kyle, ginanon niya yan, talagang tinutuan niya. Okay, number 3, ito pa isa. Tama ba? Mag-agree ba kayo? Ang daming mas magaling. Sean, Justin, Irene, ibang hindi naka-open, hindi ko kayo matawag pero sana maka-follow. Tinanong niyo na ba yun? Ang daming mas magaling. Ayokong mag-post. Si Miss Yan yan kasi halimaw, nakakatakot. Nilamon kami ni Miss Yan yan. Do you have that kind of mindset? Eh talagang ako, ang mindset ko, lalamunin ko kayo talaga. Pero kaya nyo yun. Hindi nyo kailangan maging ako. You can create your own path and your own journey. Kaya nga ituturo ko sa inyo kung ano yung nag-work sa aking branding. Kasi dati, noong 2021, hindi rin ako ganyan. Alam nyo kung ano nagpa-trigger sa akin mag-LinkedIn? Nakita ko yung top 100 Filipinos on LinkedIn 2021. Sabi ko noon, paano kaya maging top 100 Filipinos on LinkedIn? So ngayon, yun din yung magiging isip niya. Paano kaya maging top 100 Filipinos on LinkedIn, Miss Yan? Gusto ko yan next year. Okay? Para kasama niya na si Francis Kong. Di ba? Bonus na bonus. Okay, tama ba? Sabi dito, you don't grow in silence. Eto, sapul na sapul kayo. Talagang sasaktan ko kayo ngayon. You don't grow in silence, you grow by showing up. Di ba? Kaya si Miss Yan nagkaka-client kasi siya yung pinakamaingay sa social media. Di ba may sinabi ako last time? Ang mga tao sa LinkedIn, hindi po lahat nakapost ang hiring. Most of them are nanonood, nagbabasa. At kung hindi kanya nakikita, sinong bibili sa inyo? Tama? As a freelancer, as a business owners, ikaw muna ang maunang mag-offer ng services mo sa social media. Huwag mo siyang iasa sa kahit anong marketing ads or whatsoever. Tama po ba? Nakaka-relate na ba sa 1, 2, 3? Ito na rin ba yung mga naisip nyo? Number 4, hindi ko pa final form, wag muna. Wala, may form. Anong form kaya? Sexy form? Yan. Kasi minsan may mga times tayo na hindi mo na ako magpo-post sa social media kasi wala pa akong certification, hindi pa ako CPA, hindi pa ako nakaka-attend ng any training o so whatsoever. So hindi pa ako magsa-start. Sino dito yon? Kaya nga sabi dito, you're not unfinished, you're unfolding. Okay? So sana screenshot nyo ito mamaya kasi ito yung magiging guide nyo for your limiting beliefs. Ayan, ito pa isa. Ito gusto ko to. Hindi ko alam if may paki sila. Tama? Tama, Janice? Pag nag-create ka ng, si Janice mamaya maganda example yung ginawa niyang content. Ang dami ko nakitang comment. Yan. Eh, hindi naman sila ang, di ba sabi ko sa inyo, wala tayong paki dun sa ayaw sa atin. Sa buhay naman natin talaga nangyayari. We cannot please everybody. But for sure, mayroong isang tao na pinapanood ka, gustong gusto yung story mo. At nakaka-relate siya sa'yo. Tama ba? Kasi iba-iba naman tayo ng journey eh. Di ba? Iba yung kwento mo, iba yung kwento niya. And your story is different and unique. So share it with LinkedIn. Share it to LinkedIn. And share it to everybody na makaka-resonate ng story mo. Okay? Sabi nga doon, hindi makapasala, you're not weird, you're just early, you're a trendsetter. Okay, sa mga sinabi ko dito, makaka-relate ba kayo lahat? Pa-type naman ng tama kung yan lahat yung naiisip nyo why you're having hesitant pagkikreate ng LinkedIn content. Tama lahat? So, nasagot ko ba kung bakit wag nyo na dapat siya isipin?
Kasi you have to clear your brand. At soon, mai-enjoy nyo talaga yung content. Lalabas talaga yung totoong kayo. Okay? So from now on, show up. Labas sa mundo, 2026 na dapat ang goal natin, pumaldo tayo sa 2025, 2026 onwards. Lahat dapat na-achieve na yung freedom na gusto natin. Freedom doesn't necessarily mean marami kang pera ha. Hindi lahat nadadaan sa pera. But at the end of the day, kapag matagal ka na sa industry, alam nila kahit siguro yung matatagal na dito, hindi na pera ang labanan. Alam nyo kung ano? Peace. Freedom. Hindi mahigpit na client. Maluwag na client pero the same level na binabayaran ka sa talent mo. Tama ba? Si most of you will do the bookkeeping 8 to 5 and then at the end of the day, nasa-stress pa din. Marami naman pera, 150 naman stress. Pero ba't minsan hindi pa rin ako masaya? Bakit may something lacking? Okay? So congratulations yung mga nandito. Kung nakikinig kayo lagi sa mga webinar, ba kayo ma-attend? Kasi some of you, siguro again mag-agree. Si Sean, ito yung sumabi sa akin, minsan parang nakukulangan na ako ngayon, may nawawala na. Meaning nag-grow na siya kasi naboboard na siya eh. Pag dumating na yung boredom sa buhay nyo, good thing yan. Yung mga dito bored lang yan. Hindi na dahil gusto lang marinig. Naboboard na sa buhay nila. May gusto silang something na malaman na hindi pa nila alam. Tama ba yon? 'Di ba? Ayoko na sa company ko na ayoko hindi dahil sa maliit ng sahod, ayoko na bukod sa maraming politika. You're looking for growth na. And the moment na you have that kind of growth, meaning may kailangan kang aralin at alamin ulit. Tapos, ano na, hindi ka na gusto mo na ulit mag-aral. Okay? So, lahat yan pa-screenshot, gagawin natin yan. At mamaya, bibigyan ko kayo ng tips kung paano siya gawin. At kung sasama kayo sa akin, dapat top 100 Filipinos on LinkedIn kayo by 2026. Ha, nasa Google Sheet ko yan. Hindi tayo mawawala kasi gagawin natin yan. Ay, nawala siya. Okay, pero before that, isi-share ko to sa inyo bago tayo mag-start kung bakit kailangan kayo nasa LinkedIn at bakit kayo kailangan gumawa ng content. So, dapat may pa-video din tayo. Wait lang. So, you have question ba muna before I proceed? Yung pinaka-question nyo sa akin ngayon, Miss Yan, kaya ako nandito, may gusto kong malaman sa'yo. Pwede kayong mag-unmute, ha? Ano yung isang pumasok kayo dito, Miss Yan, gusto ko kasing malaman ito. Pa-type naman. Wala lang. Gusto lang namin tumama, Miss Yan. Diba? Wala lang. Sige. Sige lang. Eto. Sabi niyo kung naririnig, ah. Okay. Ayun, bagal. Ang internet ko, be. Ganda pa naman ito. Sige lang. Naririnig. Teka lang. Are. Most people Ulit. don't see you. They won't pay Naririnig. you. It's not about how good you are. It's about how visible you are. Most people think skill alone will get them paid, but the marketplace doesn't reward the most talented. It rewards the most visible. If no one knows what you do, you're invisible. And invisible people don't get paid. The best product doesn't win. The best known product does. That means showing up consistently, offline, online, in rooms, in reels, in results. People buy what they see often. Familiarity builds trust, and trust opens wallets. You're not broke because you're bad. You're broke because you're unknown in today's world. Attention is income. And obscurity is the enemy of success. If you want more income, increase your visibility, post more, speak more, show up more, because if they don't see you, they'll never choose you. Okay? Clear ba yon? Tama ba? Di ba kaya kayo bumibili ng mga
course, kasi nakikita nyo sila at nakikita nyo yung ah, result nila. Tama, ang ganda nun. Familiarity builds trust. So kaya kayo nasa community, kaya kayo nag-enroll kay Miss Yan yan, marami naman dito nag-enroll na kasi you already build your trust sa akin. Tama, hindi naman ako namilit, pusa kayong lumapit kasi you feel some. Coach, nakamit ka na naman. Bakit ko namit ang sarili ko? Kasi may pumapas. Ayan. So sabi ko nga, kagaya ng iba dito sa inyo, naging mentis ko na, hindi naman siya napilit. 'Di ba kayo nagsabi, Coach, gusto ko mag-enroll. Kasi familiarity builds trust. Tama si Sir Arnold. So tandaan nyo yan. Lagay nyo sa rep nyo, lagay nyo sa unuan nyo yan. So the more you post, actually kay Sir Arnold, nanood ako sa kanya ng learning niya sa border. Sabi ko naman sa inyo, nagmamatsyag ako eh. Meaning, si Sir Arnold, nag-share siya, something valuable yon sa mga kasamahan niya. Soon, lalapitan siya ng mga tao sa borderless para magpaturo. At si Sir Arnold, in return, tutulungan niya kapag may client, si Sir Arnold ang tatawagin para tulungan siya kasi nakapag-give siya ng value at the same time, visible siya. Agree? Sir Arnold, may lumalapit na ba sa'yo para magpatulong? Sa QB ko, Meron na, sir, di ba? dalawa. Tinatanong ka na nila. Tapos, actually, meron dalawang estudyante na nakita ko kasi yung problem nila dun sa, meron siya lang pinost dun sa community na, marami kasi akong na member na community. Tapos, minsan may mga estudyante na post, pa-check naman itong problem ito, willing magbayad. Sabi ko, magbayad pa, estudyante naman. Kung madali lang naman. So, nag-comment ako. PM ako, I will try kung kaya ko. You don't need to pay. Tapos nagdalawa yung nag-reach out. Yung isa na lalaki, ano daw siya, nahirapan daw siya. Parehong ano eh, first year. Parehong first year. Yung lalaki, nahirapan daw siya kasi yung uh, senior high niya, hindi siya STEM siya, hindi siya ABA. Ang bilis ng professor niya. So, hindi siya makasabay. So, nag-session kami. Minsan ano, in-explain ko kung how to approach. Okay naman yung resulta. Sabi, yung last time na kinumusta ko siya, nakakasabay na siya. Bihira na nga, dati, araw-araw nag-chat yun, paano to, paano to. Pero lately, nakakaya niya na mag-isa. And then, recently lang, yung isang babae naman, ano yung problema niya? Trial balance. Nag-adjustment siya. May nawawalan 2,000, ninindaw niya pakita. Tinignan ko. Ayun. So, tinuro ko naman paano siyang, kung saan niya nag-miss. Na-appreciate naman nila. Tapos yung sa community naman, sa borderless, merong dalawa, nag-struggle dun sa certification exam. Tinulungan ko din. Yun. Ayan. So, good example si Sir Arnold. Sabi ko naman sa inyo, kahit busy ako kaka-gym, kakabuhat, nakikita ko yung mga lumalabas. Sila Kyle. Kasi kaya ako kilala. Kasi nagpo-post siya, may content. Yung kanina nga sabi ko kanina nag-post sa LinkedIn. So, those of people, si Janice, nag-post sa LinkedIn ng webinar last time. Nag-gain ng maraming comment. Tama? Kasi nag-show up sila. So, those thing na kailangan yung gawin yan, ini-encourage ko kayo na hindi naman siya, hindi siya mahirap kasi this is something. Ang mundo kasi guys, ang simple ng ano ng mundo eh, ang nakita kong recipe of getting client is building relationship. Doon tayo sa roots. Nandun agad tayo sa bunga, nakikita agad clients agad eh. But you didn't practice the basic of getting clients, which is building relationship. Yung genuine na, yung totoong tulong, bayad o hindi, you will help. Ina-apply yan araw-araw, hindi yan ina-apply bukas, mamaya, next week, next year. Nagets? Kaya sabi ko sa inyo, yung community mahirap. Minsan, pag may nanghingi po ng, saan po makikita to? Pag nabasa nyo, paki-assist. Pag alam nyo, pakisagot. Kasi hindi namin kaya nila Chris lahat sagutin kayo. So, we need you to help other people. Kasi dun kayo magkakaroon ng relationship sa iba at the same time, dun kayo maalala.
Marami sa inyo dito for sure nanonood lang pero nahihiyang mag-share. Tama yung mga hindi naka-open, yung mga mahihiyain. Pero for sure, alam yung may mabibigay kayo sa community. Miss Dina nandito, si Ma'am Lou. 'Di ba? Nahihiya lang kayo. Yun na nga, nahihiya kayo pero alam ko for sure meron kayong talent. Okay? So let's proceed. Sabi nga dito, branding is self-discovery. So again, mag-notes kayo kasi sometimes si Miss Yan ng random ang mga tips ha. So based on my experience. So, ang lalim na word, no? Branding, ang hirap. Pero once you have a brand, natutunan ko guys, take note nyo, ang branding pala is, ito na rin po sabi ni Sir, manapanood yung may reel si Sir Francis, sabi niya, hindi na uso yung influencer era. Hindi na yung magtitake ka ng picture, this is ganyan, ganyan. Hindi na po uso yon. Ang uso po ngayon is branding. Pero ang nauuso ngayon, ang trend po ngayon, mind you, gawin nyo to, yung process behind the scene. The day in the life ng isang freelancer. The day of a life, a real estate bookkeeper. Pwede kayo mag-take ng videos. May tuturo akong isang app na nakikita nyo ba yung mga reels ko ngayon sa LinkedIn, yung mga short clips? AI lang yun eh. 'Di ba? So, dati walang ganon. So, ngayon, ang bilis na lang gumawa ng content. Inano ko na lang. Nirepurpose ko yung mga video ko last time. At least at the same time, nakakakuha pa rin ng visibility. Tama ba? So, sabi doon, ang branding is, siya dapat ang mukha mo sa business. Kung freelancer ka, for sure, may branding kang iyo. Ng iyo lang, hindi walang katulad. Tapos, ang branding is something, itong mahirap sagutin. Sige, tatanungin ko kayo, ano ba yung values nyo araw-araw at gusto nyong makita? Hindi, actually, hindi na makita ng ibang tao. Ano mismo yung values mo sa sarili mo? Sige nga. Kahit tatlo, mag-type kayo. Kasi yung values na yan yung magre-reflect sa branding nyo. So ako, sigurado ako commitment. Tama ba? Commitment. Yun lang talaga ako, siguro. Commitment, fun, and then, no way, hard work. Parang hindi rin. Minsan tamad talaga ako eh. Pero yung commitment, ako sigurado ako doon. Tama? Pag nakita ng mga taong nasa LinkedIn, nasa ano, nakikita ka nag-gym, anong isipin nyo? Ang hirap ginagawa ni Miss Yun yun, no? Araw-araw nasa gym, ang hirap nun. Tama? Discipline yan. So, dapat, pag kumreate kayo ng brand nyo kahit saan, alam nyo kung ano yung gusto nyo i-resonate sa audience. Adaptivity, yan. Organic content, yan. Sige. Ano pa? May papakita ako isa sa inyo mga values nyo. Mahirapan kayo sumagot eh. Turuan ko kayo anong tsura ng ano. Para dito sa values na to, i-tick mark nyo kung ano yung kaya nyong gawin. Ayan o, discipline. Sige nga. Ibibigay ko itong link din para kayo din, i-test nyo to. Ano ba yung values na meron? Kaya kahit tatlo lang. Trust. Ayan o, ito pala sa akin, commitment and accountability. Tama? Excitement, adventure. Parang yun ako siguro. Ang dami. Parang ako to. So, pipili kayo dito. Ayan, authenticity din. Ayan. Isa-share ko to sa inyo para alam nyo kung ano yung values nyo. Kasi yung values na yan yung almost lalabas sa content nyo. Loyalty, friendship, compassion, forgive. Ang dami pala. Excellent, independence, success, wisdom. Ang dami. So, i-click nyo yan para alam nyo, top 3 lang. Ako, commitment, accountability, passion, siguro growth. Yan, siguro yung tatlo muna sa akin. Okay. Bakit? Kasi mamaya makikita nyo kung ano yung lalabas natin sa content sa LinkedIn na pwede nyo, kasi mahirap mag-isip, di ba? So, gagawa natin ng framework. Nakukuha? Para meron kayo susunod. Oo nga, no, nahirapan ako mag-content miss yan, gawa. Ano, susundan ko to, tingnan natin yung engagement. Itatrack natin yung numbers. Di ba, madalas tayo kasi, hindi kayo nagtatrack ng application nyo, hindi nyo ngayon alam kung ano yung mga nagwo-work na process or hindi. Kasi wala kayong tracking. Sige nga, may tracking ba kayo? Wala. For sure. Kasi ako may tracking ako ng lahat ng LinkedIn content ko, tsaka kung ano yung mas mataas o hindi. Ganun po ka ano si Miss yan, ka-OC sa content. Okay? Ito, for foundation of conversion, let me know guys kung mabagal ako ah. May value ba tong sinasabi ko? Mukha ba akong tanga?
Gumawa akong tanga, wala akong pakialam din. Di ba? Ganun naman ang mantra natin. Wala akong paki. Sige. Target audience, profile optimization, tsaka content pillars. Actually, yung target audience, lagi na itong inuulit sa ibang mga webinar. Siguro bugbog na kayo. Choose your target audience. Pero ako na nag-uumpisa ako, ang tinarget audience ko is accounting firm. CPA. Again, every Monday guys, tingnan nyo yung LinkedIn nyo. Alam ko may libreng connection every Monday, 9 a.m. Mag-connect kayo sa lahat ng taong gusto nyong maging. First assignment. Kahit sinong leaders na gusto nyong maging kayo soon. O yung mga content gusto nyo. I-add nyo. Tapos, sunod-sunod, pwede kayong mag-open ng conversation. Pag birthday niya, i-greet mo. Pag anniversary, i-greet mo. Working anniversary, i-like mo yung post. Ganyan. Okay? So, ngayon, ang target audience ko sa LinkedIn, actually, hindi nga ako kasi kumuha ng client ngayon kasi nga alam ni Leia, nandito si Leia. Sasabog na po ako. Natutunan ko na po, hindi ko po kailangan pagurin ng sarili ko. Okay na po ako na kumakain na 3 beses sa isang araw. Ayoko na po maging mayaman. So, kukuha lang ako ng client na kaya ko pa. Kaya pag may dumarating sa akin, tinatanong ako, kayang po ba miss yan? Pag sabi kong hindi, I'd rather refer. Kaya kailangan ko nyo mag-show up. Kasi nga, magre-refer na lang ako. Marami nagtatanong sa akin, miss yan, wala ka bang bookkeeping? Ano? Wala po eh, kasi nga, hindi ko siya focus ngayon. Kasi sablay po ako sa bookkeeping. Na post, yung nabasa nyo sa post, sablay ako doon. Okay? So sige, assignment nyo, ayan, sulat kayo, sino ba talaga yung target audience nyo? Ngayon ba may malinaw kayong target audience? Pag newbie ka kasi, di ba tinuturuan tayo sa mga webinar na atinan nyo, choose your niche. Di ba? Ni e-commerce, real estate, cleaning services, coaches, accounting firm, CPA. Actually, pag accounting tayo, wala naman tayong specific niche. Kasi lahat kaya nating iserve. Ang laki ng opportunities natin. Ang tanong na lang kasi talaga, sino ba yung pag nakita ka sa LinkedIn, nakikita mong may value, nagpo-post, sino ba yung kasame ng ng core values ko pagkatrabaho ko siya? Sino ba yung nakikita ko mukhang committed based on the story na nakikita ko sa LinkedIn? Tama ba? Tsaka di ba pag nag-apply ka sa online jobs, hinahanap nyo agad kung sino yung pangalan. Di ba LinkedIn ang unang lumalabas? Check nyo yung name nyo. Sabi ko nga, check nyo yung name nyo. So, profile optimization, dadaanan ko yan mamaya, yung own profile ko. Pakikita ko sa inyo, nakailang beses na akong ano doon, nakailang beses na akong revise. Pero ngayon, yun na muna ngayon kasi yun talaga yung ginagawa ko pag makikita natin. Ito, may papakita rin akong content pillars. Ito, mahirap ito sa una. Minsan na yung content pillars. Tama? Kasi pag may content pillars ka, ito yung parang sabi ko nga framework mo na susundan mo araw-araw. Na sa una guys, i-guide ko kayo, kaya kong gumawa ng 30 days pattern ng content. Susulatan nyo na lang. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng content using AI. Kaya nyo ba? Gagawin natin? 30 days, tingnan nyo lang kung kaano magdadami yung connection nyo. Wag na daw tayo mag-focus sa likes. Mag-focus lang muna tayo sa growth natin. Wag na kayong masyadong, ay, walang nag-like, walang nag-share. Wag kayong masyadong by numbers. Importante, you build your habit of creating content. Pag nagawa nyo mag-content, promise, ang ganda po niya. Lalabas talaga yung totoong kayo doon at makakakuha kayo ng client na ma-attract nyo. Clear ba yan? So, ang bibigay ko mamaya, yung mga ifa-follow nyong content at Excel sheet na gagawin natin araw-araw. Kung di nyo gawin, sabi ko naman sa inyo, wala akong pakialam. Ang ira natin, wapake. 'Di ba? Binigay ko na, susundan nyo na lang, gagawin nyo na lang. Kung meron akong nakitang post nyo, tutulungan ko kayo, miss yan, gagawa akong content, tingnan mo nga. Sige, tapos pag nabasa ko, uy, ang ganda ng story mo ah. Diba, ganun lang naman eh. So, ganun yung gagawin natin. Para guided kayo until such time, sanay na kayong gumawa. Magiging habit yung gumawa ng content araw-araw. Kahit isa lang for the day. Okay? Ayan, meron naman dito, medyo ano na lang to, self-explanatory, pero mas gusto ko nang pumunta sa actual para mas makita nyo talaga yung ginagawa ko personally at maging top 100 Filipinos on LinkedIn kayo sa susunod. So, mga ano na to eh, mga, ayan, eto, normal naman to eh.
Yung iba, paulit-ulit na tayo dito, pero yung ibang newbies, baka makarelate kayo. Compelling headline. Syempre, may dapat maganda naman yung photo natin sa LinkedIn. Banner, pinagawa ko lang yung banner ko. Baka magulat kayo, ba't parang maganda? Pinagawa ko lang yon. Strategic about section and featured content. Mamaya makikita nyo kung ano yung featured content ko sa LinkedIn. Pinin ko lang siya. Pwede kasi kayo mag-explore doon. Okay. Yan. Ito na yung sinasabi ko, content pillars. Yan. Mamaya malalaman nyo din yung pagkakasunod-sunod dun sa sa dulo, kung ano yung gagawin nyo. Okay? So, dun sa content pillars, again, magsisimula muna tayo dun sa mga malapit sa inyo, industry, accounting, di ba? Kasi marami akong nakikita sa inyo, nung nagsisimula ako, guys, ako din, nagagawa ako ng Canva, tapos nag-share ako ng what is the difference of accrual and cash. Ginagawa ko ng content. Eh, wala pang AI nun, di ba? Ang hirap gumawa ng content. Ngayon, I've learned, mas madaling gumawa ng content pag your own story rather than accounting. Tama ba? Mix siya, accounting and then your own story and the industry na gusto nyong i-target. Imimix natin sa tatlo ulit. Story nyo, target audience nyo, yung industry na meron tayo, accounting. Pag may nakita kayong clips, pag may nakita kayong valuable, i-share nyo sa LinkedIn, ibigay nyo sa community. Pag sa story nyo, maraming kwento ang story nyo, bibigyan, para kayong gagawa tayong maalaala mo kaya. Tulad niyan, si Mr. Arnold, si Sir Al, nakikita ko. Sabihin ko sa inyo, gawa tayo ng story ng salamin. Do you know, myth of being accounting daw, pag lahat ng accountant daw nakasalamin? This is a myth. Tama ba? Matalino daw pag nakasalamin. Tama ba? Gawan niya na ng story. Hindi nyo alam yung pagkakasalamin ko kasi talagang lahi namin. Kasi nagbabasa ako ng pocketbook nung araw, Helen Maris. Yun, tas brand out nung 90s eh. So lumabo mata ko. Sometimes having an eyeglass doesn't mean you're smart or genius. Sometimes behind that eyeglasses is based ganun. Gagawa niyo siya ng kwento. Nakuha niya? Nakuha niyo ba? So, Sir Arnold, mamaya, bakit nga ba ako nagkasalamin? Ano nga ba? Kahit anong taon ba ako nagkasalamin? Pwede niyo siyang gawa ng story. Tama? Nakaisip ka na, sir? Tapos, tuturuan ko gumawa ng content using AI para perfect yung English nyo doon. Okay ba? Gusto mo yan, Sir Arnold? Yon. Susulat mo siya, Yes, Tagalog, coach. ta-translate niya in English in a way na ikaw siya. Yan. Lahat tayo gagawa ng content. Ayan. Success story, of course, company culture. Ayoko magbabad dito kasi, ayan. So, eto, basic to. Tandaan nyo tong AIDA framework. Even kayo naman eh. Kayo na lang, pag bumibili ng product, ano ba yung pagbasehan nyo pag bibili ng product? 'Di ba? Nakakuha ng attention, yung interest nyo, tapos gusto ko siya, bibili ako. Tama? Marami sa FB, dumalabas yung mga FB ads. Kaya kayo nahuli ni FB kasi algorithm nyo, nababasa niya, mahilig kayo sa ganto, sa books, sa gym, kunyari, sa mga accounting software, sa mga community. Lumalabas sa Facebook yon. Matalino naman si Meta eh. Algorithm yun, tsaka si LinkedIn, matalino. So sometimes, yan, attention muna, mahuhook kayo doon. Bawa ako, itong may story. Mamaya pakita ko yung mga story ko na ang daming comments. So magugulat kayo, o nga no, ba't ba ang hirap ng mga content? Eh, ang dali lang pala. Okay? So, di ba, mag-agree ba kayo, pag bumibili kayo ng product, ito yung naging, framework nyo. Nakuha yung attention ko, nakuha yung interest, desire, kaya ako bumili. Di ba? So, unless na lang si McDo kay si Jollibee, wala nang questions doon. Talagang nakagawa na sila ng brand nila eh. So, hindi na natin question yung pagkabili natin sa kanila sa ibang product. Okay. Next. Yan. High converting content daw. Text. Pag hindi marunong sa carousel, yung hindi marunong, okay lang. Kaya soon, yung mga baka may talent din kayo sa paggawa ng video, tuturuan ko kayo paano naging short videos yung mga napopost ko lately using AI lang yon. Siyempre, mag-invest ka nga lang talaga sa konting subscription, pero worth it. Kagaya ni Kyle, may mga content na siya, pwede niyang i-repurpose yon para makita niya doon kung ano yung mga nag-work na content or not. Okay, articles, ayan, videos, pwede ka rin magtanong, tapos format strategy. Yeah.
Ibibigay ko naman tong ano sa yung slide. Ayoko na magbaba dito kasi sabi ko nga sa inyo, it's more on self-explanatory. Ito, ito ang gusto ko rin. Bukod doon sa isang tinanong ko, ito rin ang isa kong magko-convert ng views nyo sa into followers. Dapat lahat ng ipinopost nyo is a solution. Guys, okay pa ba kayo? Nakaka-follow kayo? Do you find this webinar, exciting ba or natututo ba? Okay. So, unang-una, dapat solution ka. So, example, ako ngayon, ang nakukuha ko is recruiter, headhunter. Kasi most of my posts, nag-hire ako. So, ang lumalapit ngayon sa akin, Miss Yan, alam ni Lay yan. Lay, nandito ka ba? Diyos ko na lang, araw-araw na kami naghahanap ng tao. Miss Yan, may kailangan akong tao. Kanina lang, sa worksync. Miss Yan, admin daw 3. So, tapos, pag ikaw ang solution sa kanila, pag napoprovide mo yung tao, solution ka pag hiring people. Solution ako pag gusto ng mga accountant na mag-start as a freelancer kasi meron akong binibigay na mga roadmap. Tama ba? Gusto ko mag-start. Solution ko si Miss yan, magpapaturo ako. Magiging followers mo sila kapag nabibigyan mo sila ng resources. Kung meron kayo dyan, guys, sa mga previous company nyo, o ikaw mismo, meron kang template na gusto mong i-share sa community or sa mga sa LinkedIn, gawin nyo siyang lead generation. Ginagawa ko yan madalas. Do you want the copy of my checklist? Fill up this form. Boom. Nakuha mo yung email, pati yung mga data nila. Tama? So, kung meron ka resource, bawa ako, meron akong cash flow projection na gusto kong i-share or forecast template. Gusto nyo ba ng copy? Please fill up the form. So, nakuha mo yung information nila. Pwede mo din yan gawin sa mga target client mo soon. Kung meron kang particular client, do you want a copy of my e-commerce checklist? Kung paano mag-start ng bookkeeping? Fill up this form. Bigay mo sa kanila. Tapos, check mo na lang once in a while. Kamusta ba yung binigay kong nagagamit mo ba? Okay. Ito, sabi ko, screenshot nyo to. Aspiration. Dapat yung mga post nyo, you are who they want to be. So, 'di ba ako nagpo-post lagi from freelancer, from ang journey ko guys kasi a typical Pilipino nag-OFW, bumalik sa Pilipinas nag-corporate. From corporate nag-freelancing into agency owner. Sinong gusto ng ganon na roadmap or pattern na from corporate freelancer naging agency owner? 'Di ba? Kung ikaw yung nakakabasa at accountant ka, gugustuhin mong mapadikit sa akin kasi alam mong matutulungan ka niya. So, dapat ikaw din, kung meron kang something na gusto mo yung tao, maging aspiration ka, do it. You will also need some guide. Pwede mo silang, kung ikaw, di ba, pinagdaanan ka as OFW, gusto mo silang i-guide. O kahit na lang kayo, yung nagsistart kayo sa freelancing, pwede kayong mag-post sa social media nyo na, nung nagsisimula ako, ang challenge, stresses ko ganito, ito yung mga ginawa ko. Ako, umaten ako ng community, bumili ako ng mga short courses, nag-apply ako sa online jobs, inayos ko yung profile optimization ko sa LinkedIn sa online jobs, interview, that's it. Okay? So, sinishare nyo yan, binibigyan silang guide para eventually you can create a relationship and rapport sa mga yan. And then, friend, you are someone they resonate with and relate to. Tama? So sometimes, although alam naman natin hindi tayo extrovert, ayaw natin kumausap, pero there are times na kapag kinailangan ka ng tao sa community or sa araw-araw, gawin natin yon para again, ang balik na sa atin nun is tayo yung maalala kasi we're giving value. Hindi tayo madamot sa knowledge. Di ba mas maalala natin lagi yung maraming ayuda? Doon naman ako nakilala nung araw, kaya nga ako tinawag na Mayora. Ang dami kong ayudang pinamimigay. Lahat ng checklist ko, binibigay ko talaga. So, for giving that value, bumabalik siya by, yun nga, naalala ka, nire-refer ka. Until now, ganun pa din. Miss Yan, may kilala ka bang ganito? Miss Yan. Naging ako yung directory nila. Lahat na lang. Pati minsan kambing, kondo. Miss Yan, benta mo naman to. Parentahan mo naman to, baka may kilala ka. Kasi nga, yung network ko na malaki. Okay? Clear po ba to? Clear? Pa-type naman ng one kung clear.
So sana unti-unti may mag-a-apply kayo dito. So hindi siya pwedeng hindi sabay-sabay, pwedeng araw-araw lang isa-isa, solution, resources, aspiration, guide, and be a friend. Eh, anim yan. Ano ba to? Anim? One, two, ay, five lang pala. So, Monday to Friday, pwede kayong magbigay ng solution sa LinkedIn, resources, aspiration, guide, and friend. May kausap kayo kahit 5 tao o 10 people a day. May natulungan kayo kahit isa. For example, again, bumabalik ang anak mo si Sean. Doon siya sa group, nagbibigay siya ng trabaho. So, active ulit siya. So, nagkakaroon siya ng value sa community. Diba? So, visible ulit siya. Okay? Next. Patapos na to kasi ano na lang to. Ayan. So, unti-unti, magkakaroon kayo ng copy nito. From now on, lahat tayo ngayon, sulat nyo na sa isang papel, sa rep nyo na lang. Lagay nyo kung ilan na yung followers nyo sa LinkedIn. Ngayong araw. Kasi itatrack natin siya ulit by siguro next year. Hindi agad-agad eh. Pero makikita nyo, nag-grow siya organically. At more than the number, sabi ko nga, okay naman, pero mas importanteng mas natututo tayo dun sa process rather than focusing on the numbers. Kasi pag tumingin tayo sa numbers, baka ma-depress kayo. Ay, walang followers, wala namang movement, miss yan. Wala naman. 'Di ba? Hindi tayo dapat pag-focus sa numbers. Mag-focus tayo on learning how to create content. Kasi ginagawa ko na to for 2 years and it works. Sabi nga dito, visibility versus ability. Nag-agree ba kayo dito? Hindi ko naman sinabing hindi kayo magaling. Pero mas madalas kung sino yung maingay at nakikita, sila yung nakakakuha ng opportunity. Tama? Yun lang. Yung sinabi kanina, ang market ngayon, hindi na siya labanan ng magaling. Ang market ngayon, kung sino yung nakikita nilang nagre-resonate sa kanila at mapagkakatiwalaan nila, dun sila pupunta. Basic. Mukha siyang mahirap, pero again, basic. Ulit, visibility. Araw-araw gumawa kayo ng kabutihan sa community, matulungan, bigyan ng link, papuntahin doon, ibigay yung link ng YouTube nila Borderless. Marami na ako nakita nagtatanong paano matuto sa tax. Nakikita ko maraming tumutulong sa community. Same. Hindi siya mahirap kasi siguro 30 minutes a day, may nakita kayong link, nakagawa na kayo ng mabuti. Hindi nyo alam kung saan kayo dinala ng link na yon. Tama ba? Tama? So, again, planting seed and eventually you will reap what you sow. Nagiging compound, chunks of kabutihan, maliliit na good deeds, eventually, magiging corn beef yon, charot. Chunks ng corn beef. Magiging ano na siya, spam. Kung pamataba ako si Pam. Ayan. Okay, so much for that. Ipapakita ko na sa inyo yung muna yung LinkedIn ko. At tingnan nyo, i-observe nyo kung paano ko tinatrack yung LinkedIn ko. Kasi eventually, pwede ko siyang i-repurpose sa mga susunod na taon. At may bibigay naman ako sa inyong link eh. Inisa-isa ko na siya. Okay, let's proceed. Tapos sabihin nyo sa akin, pag binasa nyo yung post, sabihin nyo sa akin type 1, bilisan nyo lang magbasa. Type 1 kung nakaka-relate o nagandahan kayo sa story. Okay. Para you can see, if you're reading some article, oo nga no, nakaka-relate ako. Eto. Pumunta ako sa client ko, papuntang show, sobrang traffic, pinicturean ko siya. Ang sabi ko lang doon, mula Santo Tomas, umalis ako 7 AM papuntang Mega Mall kasi nandun yung accounting firm na ina-outsource ko. So may kukunin ko yung check at that time. Hindi ko nalalagay, baka utangan pa ako sa post ko eh. Eventually, yan, basahin na lang, yan. It really made me think about perks of working from home and the sacrifice of employees making commuting every day. Last night, an interview a CPA who shared the same sentiment even with a hybrid setup. She needs to report for the office 3 times a week in Makati, and when she does, she spends total of 6 hours in traffic and travel. Yes, traffic in Manila has been a long-standing issue. My 2 cents, maybe more companies could set up office in rural areas like Clark, Bicol, Cebu, Davao, Batangas, Laguna, CDO. Yan. If you're hiring offshore, thank you for giving opportunities for Filipino. And to SMEs, I know some
are struggling because of we go back to fully online setup. Other businesses like logistic, transportation, and food will be affected. Tama? Kasi pag bumalik na naman tayo sa bahay, wala na namang restaurant. Tama? So, kawawa naman. So, it's just a balance. So, ngayon, umani siya ng 11,000 impression, 98 and 7 reposts. Nakukuha. Meaning, for simply sharing your thoughts on something na nakaka-relate ka at totoong nangyayari. Ang daming nag-repost, ang daming. Eto si Jessie King. Alam nyo ba to si Jessie King? Pina-follow ko siya. Bakit? Sabi ko sa inyo, number one tip, connect kayo sa mga pareho nyo ng industry. Outsourcing siya sa Australia at nasa Bicol yung office niya. Marami silang team. Ngayon, kachat ko na to lagi at magkikita kami. Dapat magkikita kami, hindi natuloy for some reason nun. Pero alam ko na yung WhatsApp niya. So, ayan, marami nakarelate. Nasasabi ganyan-ganyan. So, meaning, kayo din, if magta-travel kayo, pwede kayong, ayan, type 1, tama si Sean. Type 1 kung nakarelate kayo at nagustuhan yung sharing ko dito. Hindi siya related sa trabaho ko, 'di ba? As an accounting. Anong nirelate ko doon? Nirelate ko, nakiresonate ako sa mga accountant na nagtatrabaho, na gusto work from home, at tinatawag ko yung offshoring team. Nagpapasalamat ako for helping. Tama? At the same time, nakikisimpatsa din naman ako doon sa mga SMEs. So, random ko lang yun naisip. Kasi yun yung realization ko that day. Sige nga, kayo nga, sige, kayo, kung kayo may photo na ganyan, gagawa ka ng story, anong ikukwento mo? In your own experience sa nagtatrabaho sa Manila before. Tagalog na lang. Mabilis na sharing. Pero walang iiyak ha. Traffic lang yun. Huwag niyo iyakan yung traffic. Sinong nakaka-relate doon na pwedeng magsabi, ako nga, ayan, ayan, struggle commuting. So, nakaka-relate kayo sa story? Tama? Ilalike nyo ba yun pag nabasa nyo? So, importante, nakagawa ka ng isang double sa lahat. Hindi mo alam, ang dami na palang nakabasa. Ang akin lang naman, nag-enjoy ako sa traffic. Pero habang traffic, nag-iisip ako ng content. Ganun kasi ako eh. Every day, may post ako, may picture ako para maalala ko ano yung yun ang pinakamabilis gumawa ng content, guys. Every day, may isa kang bagay na nakita. Ano yung realization mo on that item? On that situation? On that feeling? On that moment? Ulit. On that moment, on that feeling, on that something, on that people. Tama? Share mo lang siya, tapos translate natin sa AI. Mamaya, turuan ko kayo. Okay, next. Next sharing, yung isa pang content para makita nyo. Kasi ito na yung pinasa ko sa, di ba na-nominate akong top 100? Isa to sa sinabi ko ng engaging ko. So, tinatrack ko siya kasi sa sobrang dami ng content ko, minsan hindi ko na maalala. Ito pa, ito pinakagusto ko to. Tingnan nyo to. Sa nanay ko, kung nabasa nyo to sa LinkedIn. Siguro nabasa nyo to eh. Ay, hindi pala. Ito yung nakaraan. Nagbabrowse kasi ako ng story ko 2010. Ito. Yan. So, ito rin, sinama ko din to kasi, yun, sabi ko nga, hindi ko inaasahang maging supervisor ako that time. Normal na nagtatrabaho staff. Tapos sabi ng Japanese, ikaw na dyan pumalit. So, yung realization ko doon, yun yung naging, ito yung gusto kong takeaways ko nung in-AI ko siya. AI lang naman to eh, kunento ko. Tapos sabi dito, tama to, di ba? Ang leadership starts when you choose to grow, not when you're given a position. Tama ba? Ito yung sometimes na nagtatanong, minsan paano maging CFO, paano maging leader, paano maging agency owner. Sometimes, uunahin mo yung choose mong gumrow rather than the position. Kasi title lang naman yung CEO. Di ba? CFO, CEO, whatever. Pero, if you are people na mas gusto mong matuto, mag-fail, mag-grow, yun ka, leader ka, rather than the title. So, nung tinype ko siya, oo nga no, kahit ako nagbulat sa, oo nga no, yun pala talaga yun. So, marami rin nakarelate, di ba? Di ba? Good start man. So, ang dami magko-comment kasi marami makaka-relate. Next. Para bigyan ko kayo ng idea, ano ba yung mga pinopost ni Miss yan? Ano lang ba yun? Pero, it means something na, it's a mix of your personal journey,
It's a mix of your profession. Ito yung isa. Ito lagi ko itong gustong kinukwento kasi ang tagal ko ng yan. So, sabi ko doon, nung bata pa ako, nag-apply ako sa Singapore. Bata pa ako, 2009. Sabi nga doon siya, bata pa siya. 29 years old ako. Nag-apply ako sa agency. Hindi ako tinanggap. Tapos, nung hindi ko siya inalis sa thought ko na gusto ko pa rin magtrabaho sa any Singapore company. So, nangyayari siya ngayon, nagtatrabaho ako sa Singapore company as AI accounting software na tumutulong sa accounting. Tama? Alam na siya niyan, automate. So meaning, the more mo sometimes yung aspiration mo, yung minamanifest mo, matutupad yan kasi hindi mo siya tinitigilang alisin sa utak mo. At tatrabahuhin mo yon paano ka makakakonect sa mga ganung tao. Pumunta ako sa Singapore noong 2023, nirepresent ko yung TaskWise sa startup at nagkaroon ako ng connection doon. Tapos, mag-isa lang ako, mahilig ako mag-isa mag-travel eh. So, ganon. So, ganon siya nag-work. So, kung pakita yun sa nanay ko, kasi nanay ko maganda. Naiyak si Sean dun sa kwento ko dun sa nanay ko, di ba Sean? Yan. Isa pa, related sa work, and then last will be, sana yung sa nanay ko na to. Bagal niya. So, nakakakuha, mahirap bang kumuha ng content based on your own story? Wala na siya. Baka siya nag-blank. Inaantok na yata sila. Naboboard na sila. Ay, ayaw niya. Anyway, sige, yun yung sa story ng mother ko na sabi ko nga doon, nanonood lang siya ngayon, masaya na siya kasi nag-abroad siya. Yan, tama. Unlimited contents kapag story nyo na. Okay? Oo, yung nanonood siya ng CP, tas natawa ako kasi, alam mo yon parang nung tinitinan ko siya, yung lahat ng hardship niya ng 25 years na iniwan niya kami, parang nawala. Nakalimutan niya na lahat. Masaya na siyang nanonood ng YouTube, tas nagluluto. 'Di ba? Parang kahit sinong mother, kahit sinong anak makaka-relate doon. And without her, hindi naman ako magiging ganito. So magkakaroon ka ngayon ng grateful. Ayun pala, isa pa yun guys. Every picture, make it as a grateful content. Kahit ano, yung computer nyo, yung bag nyo, grateful ka dun sa bagay na yun kasi ito yung tumutulong sa'yo ngayon. Kuha na trabaho, nakakaaral ka kahit online. So laging ang structured, mamay bibigyan structured, nagkukwento ka sa story before, yung takeaways mo, and after. Para lagi kayong may pattern. Kaya pansinin niyo sa story ko, lagi ako nagto-throwback. Tinitingnan ko yung mahilig ako mag-picture. Intentionally, bakit? Para next year, maalala ko kung nasa ang lugar ako. At ikukwento ko yung experience na yon that year. Napapansin niyo ba, yung mga pinapost kong picture, yan sa 2010. Kasi every year, may nare-realize ka from that point, ano ka na ngayon. And that time, mas magiging grateful ka kasi ang layo mo na pala sa dating ikaw. Kaya yung post sa social media, nagpo-post ako intentionally kasi gusto kong maalala, magkaroon man ako ng amnesia someday, makita ko yung picture, maalala ko, ay, ganito pala ako noon. Tama ba? Kayo ba ganon? Hindi. So, ngayon gawin nyo siya para at least may content kayo everyday. Clear? Ay, malungkot sila. Question so far. Then, bibigay ko yung template. May hirapan na ba tayong gumawa ng content? May hirap ba, Sir Arnold? Miss Irene? Miss Anna? Miss Rebecca? Janice? Kwento lang kayo sa LinkedIn, promise. Ang daming makakwento sa LinkedIn. Huwag na tayo mag-overthink, just do it. And then, tuturuan ko kayo mag-create ng AI contents. Ay, meron namang AI. I-enhance na ni Gemini. Ang gamit ko na ngayon, hindi na si ChatGPT. Ayoko na kay ChatGPT. Kay Gemini AI na ako, guys. Content is the king. And, ayan. Eto na. Okay. Eto, bibigay ko to sa inyo. Tatlo yung ibibigay ko sa loob sa inyo. Andito na yan. Andito yan sa lahat ng umaten. Nandito. Yung eto, bibigay ko yan. Lahat yan ibibigay ko kasi parang ito yung magiging guide nyo. Ano ba yung ilalagay ko content? Pag feeling nyo nalulos kayo, sabi nga pala na Miss yan, ganito. Sabi pala, ganito nga pala. Ayan o, sabi dito, the power of to tell story to inspire and influence and connect with your audience. Telling a story is a powerful, underrated, and underutilized. See? Ito lang yan.
Story nyo kasi wala naman kayo pareho eh. Yan. Yan. Ganyan siya. Tell your story with the brain in mind. Story make us remember and they make us care. It's because our brains are programmed for stories. Doon tayo kasi mas naaalala. So, alam ko iba gumagawa ng content about yung mga accounting. Minsan nagsishare pa rin ako. Pero kasi tinatry kong ihalo-halo kung ano yung engaging. Pero most na nakukuha ang engagement is my own story and inspiration from being ganto, ganto ka na ngayon. Tapos may mababasa ka sa LinkedIn, Miss yan, pina-follow kita. Nai-inspire ako sa story mo. Gusto ko someday ganun din ako. Tama? So, if nakakabasa ako ng ganun, it means tama yung framework ko pa rin ginagawa. If may nagva-validate, yun yung sinasabi kong paulit-ulit lang. Kahit mukha ko ng content, okay lang yan. Ayan, research shows that strategy storytelling has the power to change the attitudes and behavior. Yan. So, magkakaroon naman ng kayo ng kopya. Tell your story to inspire, influence, and connect with your audience. Build suspense. Ito, may mga format naman na dito. Be vulnerable. Pwede ditong magkwento ng mga failure nyo. Kung mali kayo. Di ba sabi ko ano sa kwento ko, ayoko nang mag-bookkeeping client kasi palpak talaga ako doon. So, I've realized I focus on what I do best. So, pwede kayong magsabi ng, ayan, gusto rin ng mga tao doon, be authentic eh. Yan, ito yung pinaka-keyword dyan, be authentic. Sabi nga kanina doon, hindi mo naman kailangan perfect, kailangan nila lumabas ka lang, you're present. People don't buy what you do, they buy what you do it. And what you do simply proves what you believe. Ito yung sinasabi kong core values. Yan, magkakaroon naman kayo niyan. Your story matters. Use your story to inspire, to add value, to motivate, to influence, to drive emotional connection. Kasi ang mga tao sa LinkedIn, human lang naman sila. Kahit mga CEO yan, doon pa rin sila sa mga taong nakaka-relate at authentic and nakikitaan ng values na gusto nilang katrabaho. 'Di ba? Ang gustong katrabaho ng mga US, yung mga ganyan, yung mga active, may content, may sharing, may takeaway sa lahat ng bagay. So if hindi ka nagpapakita sa LinkedIn, pag chinek ka ni client, ano to, totoo bang tao to? Ano kaya ginagawa niya sa buhay niya besides sa accounting? Wala ba siyang personal life? Gusto rin nakita, alam niyo ba yung pala yung technique ngayon sa ano guys, sa interview ngayon, hindi na po chinecheck ngayon kung ano yung ginagawa niyo sa trabaho. We are checking on what you do even you're not working. Pag tinanong kayo sa interview, aside from ano yung mga hindi mga bagay na hindi nakalagay sa resume mo, anong sasagot nyo? Galaga ng aso po. Iniikot sa subdivision yung aso. Nagtutugtog, nagpa-podcast, tama? Nagtuturo. Ako nagji-gym, natutulog, kumakain. So, those things kasi nagre-reflect yan, yung pagiging authentic mo aside from work. Mas gusto nila yon kasi may buhay naman aside from work. Oo, ayan, tama yun. Alam mo yun na yung kina-question din sa amin ngayon, yung kliyente ko sa US, tinatanong, what are the things that you're doing aside from work? So, dun kasi makikita, ano ka bilang tao araw-araw. Yung commitment mo, ano yung values mo araw-araw, dala-dala mo, na kaya mo makontribute sa company. Kasi ang agency po ngayon, mga client, hindi na sila based sa, yes, skills, bit-bit yung skills eh. Pero more on attitude. 'Di ba? Yung mga business owners ngayon, guys, hirap na hirap sila mag-business tapos minsan aalis lang. Marami ba aalis na lang, hindi na nagparamdam. Guilty naman ako doon ng araw. Nag-ghosting ako. Pero yun nga, kaya nga hindi na ako nagbo-bookkeeping kasi ayoko namang ghost. Tama? So yun yung isa sa mga ibibigay ko sa inyo. What else? Question so far. Walang nagko-question. Ano yung pinaka-takeaways nyo today na na-realize nyo, o nga no, di pala mahirap mag, ano, di pala mahirap mag-content, kala ko lang. Yan, tracking. Totoo. Pakita ko sa inyo yung tracking ko. Paano ako mag-track? Malulula kayo. Sige. Speaking of tracking, ito yung gagawin natin. How to be visible. Guys, there are billions of people on LinkedIn. 12 million sa Pilipinas. If you're not showing up, mapupunta sa iba yung opportunities. Sinasayang nyo. Okay? So, ito yung sa akin. Tingnan nyo kung paano ako mag-track sa LinkedIn ko.
way back ano pa, nung nag-start ako, nung nanalo kasi nga ako sa top 100, doon ko sinimulan mag-track. Ayan no, mula nung, ayan, tinatrack ko na siya, ganun ako ka-uzi. So, nakita niyo ba yung screen ko? Ayan. Tinatrack ko yung impressions, tsaka yung comments, tsaka reshare. Tapos nilalagay ko yung link. Kita niyo kung gaano ka, kahit busy si Miss yan, tinatrack na. Kasi, ang labanan naman talaga guys, accounting tayo, number game. Tama? Paano mo matatrack yung progress mo kung wala kang basis? Tama ba? So, kaya tayo minsan nalulos, ano ba yung nagwo-work o hindi, kasi you didn't track. Tama? Hindi ako organized, mukha lang ako. Pero ano, doon ko lang kasi na-realize, kasi magagamit ko siya for any content. Tulad nito, kita nyo to guys, ito yung 25,000. Alam nyo ba to? Kaya ito yun, kaya ako napunta sa iGEM. Magkakaroon ng USCPA sa Pilipinas, umani to ng 25,000 impression. Meaning, ang dami nakarelate nito nung pinost ko to. Kasi, yun na nga, magkakaroon ng USCPA, even yung ibang bansa, excited dito. Meaning, kapag nakuha mo yung opportunity of being USCPA, ikaw yung naging una sa Pilipinas, 'di ba? Sa ano 'yun? So, tinatrack ko siya. Ayan. Good news, international candidate. Tapos meron ako tingnan nyo, naglagay ako dito ng ebook. May pahabol, meaning lead generation ko din siya. Tama. So, intentional, pero hindi ko baka dumami na. 27 na oh. 27,000 na. O, tas ni-reshare ng iba, 33. So, meaning for sharing information na hindi naman galing sa akin, mas umani rin siya na information. Sometimes on LinkedIn, hindi naman pwedeng ikaw lang. Pwede kang mag-reshare ng any information. Tingnan mo paano sila magre-response. Okay? So, ngayon, bakita ko na sa inyo, I suggest this one. Punta tayo mamaya sa LinkedIn ko. From now on, i-follow nyo yung mga top 100 Filipinos on LinkedIn. Tingnan nyo dito yung mga nanalong content. Kasi meron sa top 100 Filipinos on LinkedIn. Most inspiring, most motivation, leadership, ganyan. Basta may mga criteria. So, kung hindi ka nagtatrack ng activity mo sa LinkedIn, paano kung tatakbo ka next year, Kyle? Dapat natatrack mo na to. Kung lahat ng gustong maging top 100 Filipinos on LinkedIn 2026, from now on, lahat ng content nyo, itatrack nyo. Kasi there are times, yun nga, may tanong most engaging post. Nandito yan. Ayan, no? So, pwede kang mapasama dito. Tama? Engaging posts and yan. Nung 2023, ako yung napasama sa top content ng 2023. Alam niyo yung nanalo, yung laging long videos ko, yun lang. Hindi ko pa inaakala yun yung mananalong content ng 2023. Pakita ko. Kasi tinanong doon, ano yung valuable content mo na pwede mong ma-share? Ito, special award ng 2020. Ay, ito tayo sa 2023 ha. Sorry. Tapos i-follow niyo yung mga nandito kasi nga marami kayong matututunan sa kanila. Sa 2023. Ito pala, dito ako 2023. Ayan, ito na ako sa 2023. Ito, tingnan nyo to. Nung 2023, ang nanalo pa yung Loom tutorial ko. That time, 2,000 pa lang. Ngayon, yung Loom videos ko, 12,000 views na siya. So meaning, yung simple tutorial mo na ginawa, kapag meron ka palang ganito, kahit kung gusto mo, yun yung i-add mong content mo. Yun pa yung nanalong content. Tapos yan, may kanya-kanya silang criteria eh. Diba? So, lahat ng post nyo sa LinkedIn, kala nyo wala lang, pero may mga nanonood dyan at makakagain kayo ng followers. So, simpleng pictures, simpleng story, it matters. So, wag na kayo mag-overthink kung ano yung post kasi pag nakita nyo ibang post naman ng mga content dito, sharing of inspiration lang naman din sila. Tsaka, yan, mga normal. Ito nga, picture lang to, oh. Oh, 'di ba? So, sample picture lang, pero it matters. Okay? What else? Okay. So, dun sa loob ng folder na bibigay ko, ito yung ginawa kong tracker natin. Ako, again, hindi ko yung pipilitin gumawa ng content. Mas pipilitin ko lang kayo gumawa ng content. Charot. Kukulitin ko kayo or kung gusto niyo akong samahan kasi nga
Importante siya. So, gagawa tayo dito ng, ano ba? Sunday ngayon, di ba? Saan na siya? Ba't tumilim? Ginawa ko na siya ng daily. Ba't nang itim? Wala lang ah. Bakit nawala? Nagpaparamdam sa inyo. Teka lang. Ayun na. Ayun pala. Lumabas ba? Sino gustong sumama sa akin gagawa ng content daily? O type 1. Yung link na yun, isave nyo na kasi dito ako gagawa ng post. Pwede nyong panoorin yung gagawin ko or sundan yung framework kung paano ko siya sinulat. Tapos turuan ko kayo sa AI. Ito. So for example, ngayon, yung webinar ngayon, tapos susulat ko dito yung content ko mamaya. Tapos, yung susunod, kung gusto nyong dumagdag dito, lagyan nyo yung pangalan nyo, ibigay nyo yung link dito para ilalike namin or magko-comment kami. And that way, lahat ng connection ko, pag nag-comment ako, makikita ng connection. Ganun si LinkedIn eh. Diba? Tapos Sunday, bukas, any pictures natin, bukas magpo-post tayo. Halimbawa, nagwawalis ka lang, natutulog ka lang, kumakain ka lang, kukwento mo siya. How do you spend your Sunday? Tapos gagawin ko ng framework, pwede nyong gayahin. Okay, sundan natin to. Tapos Monday setup. Pagising mo ng Monday o buong Monday, meron pa sa yan yan Labonete. Pagising natin ng Monday, kung ano yung bagay na meron tayo sa harap natin, headset, kahit ano, damit, tao, news, isi-share natin sa Monday. Tama? Okay ba to? Para hindi kayo lost, anong Tuesday, di ba? Tuesday, di ba? Tuesday, pwede kayong choose ng software na accounting, choose ng community na gusto nyo, choose kayo ng leader. Doon tayo, para hindi kayo mahirapan, choose ng leader, choose ng sounds, choose ng damit, pinakapaborito yung tita, pinapaborito yung kapatid, lahat ng may related sa choose, Tuesday. Wednesday, lahat ng wins natin, regardless kung marami kang pera, natanggap ka sa client, na-reject ka, ang rejection pwede rin naming wins, meaning na-reject ka, but eventually, I know for the fact, soon magiging win din ako. Tama? Tapos lagi sa dulo ng content, may patanong. Lagi kayong magtanong sa dulo. Can you relate on this? If you're a freelancer or accountant, what do you think is your wins for today? Share it with me. Comment, ganyan. Friday, siguro kahit anong Friday lang to. Tapos Saturday, same. Pero bibigyan ko na lang kayo ng format kung paano. Okay? So, balik tayo sa paggawa ng content. Hindi ako gagamit ng ChatGPT, gagamit ako ng Gemini. Nasa taas na siya. Tapos lagay niyo pangalan natin doon ha. Tapos ngayon, sa pangalan pala guys, sa taas, maglalagay ako ng number of followers na natin. Tapos sa next November, gagawa ko ulit ng sheet, ilan na yung followers natin ng November. December, ilan na yung followers para nakikita nyo kung nagmo-move. Clear? Same Excel sheet yon. Kung wala kang nagawa for that week, habulin nyo. Pero if I were you, gawin nyo siya, promise. Teka lang, mali ito. Hinanap ko kasi kanina. Gawa ko ng ano ngayon ng content for today. Okay. Para hindi kayo mahirapan. Yung picture natin ang ilalagay ko. Ah, kinakausap kasi ang mga AI. Okay. Ano pala? Okay. Ah, give me content on LinkedIn emphasizing kahit mali yung pagkakasulat the importance of branding on business. I teach them on how to create content that leads and at the end ask questions on my connection on how they get leads on LinkedIn. Kahit bale-balentong yung English nyo dito guys, bahala na siya mag-adjust. O, click natin. Para hindi na kayo mahirapan. O, ala ko lang mabagal.
Ayan. So, meron na ako mamayang connect. Meron na ako mamayang template. Babasa pa siya. Yan. Make it LinkedIn format. Make it engaging. Ayan, ito na. Exactly ito. Pero minsan kay ChatGPT mas okay din. Pero ito, pwede ko na siyang malagay. Okay? Mahirap ba gumawa content? Ayan, no? Para yung makakabasa, makaka-relate sila. Ganun. Parang at the same time, nag-webinar ka, at the same time, yung kakabasa natututo. Ano yung importance nun? Yan. Diba? Pwede na to. I-tweak ko na lang. Pwede kong gawin ng 100 words lang. Yan. Okay? Clear ba to? Paano gumawa? Guys, clear ba? Okay. Gemini AI, pwede rin namang ChatGPT. Tapos, eto naman yung isang AI. Dito ba si Kyle? Si Kyle nandito pa, no? Si Kyle kasi may RAM ko, nagko-content na siya eh. So, ako ngayon, kung napansin nyo sa LinkedIn tsaka sa freelancer yan, nako-convert na yung content into short clips. Para kinukuha na ni AI. O, opus clip lang yon, 'di ba? Nagmukha lang na-edit na. So, kung may pera lang naman din kayo, tapos, halimbawa, si Sir Arnold, ikunin niya yung clips niya dun sa video nung nagtuturo ka, sir. Doon sa YouTube nila Borderless. Kumuha ka ng clips. Yung mismong link ng YouTube. I-click mo yon, tapos ipopost mo lang yan dito. Tapos, mag-into turn into mga nganak yan ng mga iba't ibang mas short videos, 1 minute videos. Okay? So, repurpose lang. Oo. Tapos, ayan, may mga lalabas na siya. Si AI na bahala. Pipili ka na lang ng clip. So, pero maganda sa inyo, gawa na kayo ng, ng pages nyo. Kasi dito, pwedeng nakakonect to saan. Ito, turo ko. So, kapag nakuha yung ito, kunyari ito, to double click ko to, pipili ako ng social media kung saan ko siya ipopost. Bagal ng net ko, ang dami sa naka-open. Pero may lalabas dyan, option to post. AI na rin bahala lahat. That's the power of AI ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, kung di kayo magiging resourceful, actually natutunan ko lang to sa Singapore client kasi ako yung marketing. So nag-strategize kami, lahat doon halos AI. So tingnan nyo dito, pag pinublish ko sa social media, turuan na natin kayo ng tutorial. Ayan, sa lahat ng social media ko, pati TikTok, nandyan na siya. Good thing ako, lahat meron ako. So lahat, kung kayo nagsisimula, eh, kung gusto nyong maging kilala soon, gumawa na kayo ng pages nyo. Tapos LinkedIn. Para i-connect nyo na lang lahat. Tapos ayan, nilagay nyo na dito kung ano yung, ayan, Comedy Pro Filipino. Tapos dito, ini-schedule ko na lang siya. Clear ba to? So, mga nasa 1,000 plus ata to a month o 2,000. So, invest kayo, lalo yung mga nagko-content na, yung may mga videos, gawin nyo siya para maging ano niya na rin siya, visibility siya. Tapos publish lang, pili lang kayo ng araw. So, kaya kung nakikita nyo ngayon sa freelance sa YouTube, may mga short clips na ako kasi ang dami ko pang nakapending. Good thing may YouTube channel ako. Pumili na lang ako ng mga content na pwede kong ma-repurpose. And, di ba? Tama ba? So, yung mga merong content, gawin nyo to si Opus, then maggagawa na siya ng sariling ko. Ang ganda ng pagkakaklip niya, mga short lang. Pili na lang kayo yung best, and then you can share to social media. Okay? Clear ba yan? How to create content and pwede kayo videos. Nakalimutan ko kung magkano, parang 10, 20. Yung sa isang company kasi sila nagbayad, pero ako, nag-invest ako kasi gusto ko nga subukan. So, laging ganun, di ba? If you want to try, invest. Then you can repurpose. Okay? Happy ba kayo ngayon? Bibigay ko yung link ng folder. Lahat lang na nandito ba? Na-save nyo ba? May mga wala manghihingi sa akin mamaya. Yan na naman tayo eh. Yung manghihingi na naman. Miss yan, yung, nandun ako. Picture tayo para alam kung kayo yung umaten. Sige. May natutunan ba kayo? Pa-type ng meron. Pag wala, edi wow. Meron? Marami ba? Or realization na lang? Kaya, send. Ito, ano na itong values ah?
Matik niya. Lalabas na sila. Oo nga. Ba't ganun? Picture lang talaga habol nila. Sige, balik na lang kayo pag picture taking. Ganun lang palalabanan natin. Teka lang ah. Hindi, kunin ko lang muna yung ligtas picture taking. Okay, lahat tayo magli-link in, kukuha ng content, and itatrack natin lahat. Tapos next November, tuturuan ko kayo paano kayo mag-achieve ng goals for 2026 nang may matatapos kayo. Lagi lang kayo sa simula eh, tapos walang natapos. Tama ba? Puro, New Year's resolution. Mag-gym na ako. Wala rin, natulog na siya. Yan, okay, picture na tayo. 1, 2,